Hi guys, today i-share ko sa inyo my 2025 perfume favorites. So, unahin ko muna itong Clinique Happy. Hindi ko in-expect na lalabas to sa perfume favorites ko even sa monthly or alam nyo yon buong taon 2025. Bakit? Kasi hindi ko gusto yung parang note niya na amoy tabako for the longest time. But I think because sobrang tagal na nung bottle ko, medyo mas gumanda pa yung timpla niya. Siguro kasama na din yung nagamit ko siya ng medyo mas malamig na yung weather. Kaya parang to me, andun pa rin yung tobacco note niya, pero mas tumamis siya, mas naging softer na yung timpla niya, and I really enjoyed using it. Next is itong Poppy and Barley from Jo Malone. Actually, ngayon inaamoy ko. Gusto ko na naman siyang gamitin. Ang fresh niya, guys, pero at the same time, malakas siya. Very uplifting, madaling gamitin sa weather natin all year round dito sa Pilipinas. Next is itong Shiseido na Zen. Medyo kamoy siya ni Coco Mademoiselle, pero parang mas fresher. Ang bango nito, ito yung gusto ko pang mag-backup bottle nito kasi the more na parang mas tumatagal din siya, mas bumabango siya and mas gumaganda siya. So, parang mas fresh, uplifting, parang pwedeng-pwede siyang maging easy reach gamitin all year round dito sa weather natin sa Pilipinas. May pineapple note kasi si Shiseido Zen na wala kay Coco Mademoiselle. So, yun yung pinagkaiba nila. Roger & Gallet, nabili ko to sa Paris, hindi ko sure kung last year. And this is the extrait de cologne na Cassis Frenzy. Nabubura na nga yung pangalan niya. Ang bango niya, guys. May parang pagka-fruity siya, pero spicy and fresh. Cologne lang siya. I wouldn't say na parang tatagal siya. Pero okay naman, lalo sa weather natin sa Pilipinas. Pag summertime, medyo mas tatagal pa siya ng konti. May green din akong naamoy sa kanya na note. Green, fruity, and fresh. Easy reach na parang everyday cologne. Eto, hindi siya pabango. Body lotion siya. And nagustuhan ko siya. And this is the Victoria's Secret na Vanilla Lace. Ang bango nito, guys. Actually, nakomplimentan ako dito ng husband ko. And sabi niya, amoy cocoa, amoy chocolate. Habang naglalakad ako sa bahay, gamit ko siya. Wala pa akong perfume nun. So, kasama din siya sa well-complimented ko na lotion na complimentan din ako one time sa labas. So, mabango siya sa akin. So, Van Cleef & Arpels, Stay Amara. Kita nyo naman yung dent, guys. Smells like tea. And ako gusto ko yung mga tea-based na perfume, pero ang linis. Pagpasensyahan nyo na yung kamay ko, sugat-sugat siya oh. Nung nagbakasyon kami sa Europe, kakahugas sa mainit na tubig, and also minsan nag-hand wash kasi ako. Nag-dry siya. Actually, healed na yan sa lagay na yan. Kaka-lotion ko pag uwi namin, tuwing gabi. Sana lang hindi magpeklat, pero kaya yan. Every time naman na nagbabakasyon kami sa malamig na weather, nagaganyan yung kamay ko, tapos na nagagamot ko siya ulit, na ayos siya. So going back dito sa Stay Amara, a nice fresh tea na perfume. To me, parang may class siya. May pagka-classy yung dating niya. Pero kung sa simple nose naman, to me, ang ganda niya. Hindi siya yung parang cheap kind of tea na perfume. Yves Saint Laurent na tuxedo. Problem ko lang dito sa line na to, mahina siya. Pero ang gusto ko din sa line na to is yung hina niya. Kasi yung pagkakatimpla niya, guys, pag ginawa tong super lakas, ang mangyayari nito, kokontrolin ko yung spray niya or ihalo ko siya sa lotion. Kasi sobrang parang full-bodied, sexy, somewhat boozy yung amoy niya. And kung malakas to, and ipinaligo mo, siguro kung burr season, air condition, malamig na weather, okay siya. Pero sa weather natin sa Pilipinas, humid, lalo pag summertime, mahirap gamitin yung mga ganitong amoy. Pero because hindi ganun kalakas, pwede mo siyang ipaligo. Ang sexy niya, guys. Ang mahal lang. Tapos ang hina. Pero maganda yung timpla niya. I hope nagigets ninyo yung ibig ko sabihin. Siguro naman hindi na kayo magtataka kung kasama ulit itong Celine Zuzu. Bukod sa lagi akong nakokomplimentan sa kanya nung time na tinitest ko siya. Tapos nung binili ko siya, nakokomplimentan pa rin ako. Tapos ngayon ninaamoy ko siya. Gusto ko na naman siyang gamitin. Ang bango niya talaga, guys. Chocolatey, cocoa na may pagkaparang cherry. May parang naamoy akong cherry sa kanya. Ang ganda niya. Hindi siya ganun kalakas sa ibang tao. Pero sa akin, sakto lang. Makikita nyo to ulit sa well-complimented ko na list. Eto,
Itong next is Kayali Yum Pistachio Gelato. Bango niya guys. Maraming nagtatry na mag-copy nito. Meron akong nagawaan ng review, hindi ko pa yata na-edit and hindi ko pa napopost. From Marks and Spencer's na mga perfume, meron siyang copy nito. Pero iba pa rin yung pagkakatimpla nitong Pistachio Gelato 33. May times na hindi ko siya na-appreciate because ginagamit ko siya ng summertime. Maganda siya pag bare season, lalo na ang tagal na nitong bottle ko. Baka ilabas ko siya ulit. Tignan natin. Kasi kakaiba siya and namimili siya. Ito yung box niya guys. Namimili siya ng lakad, namimili siya ng weather kung kailan mo siya gagamitin kasi kakaiba yung amoy niya. Next is another Van Cleef & Arpels. And this is the Moonlight Patchouli. Nagustuhan ko to even though parang may pagkaamoy deodorant siya ng lalaki sometimes. Meron siyang ganong dating. Pero ang ganda ng amoy nito. Ang ganda ng patchouli niya. To me, hindi siya yung ganon ka-dirty. Iniisip ko kung elegant ba siya. Sabihin na nating girl boss type. Or kahit lalaki, pwede naman. Basta parang ganun yung dating niya. Hindi siya yung parang normal na, parang pang everyday na perfume. Montblanc na signature Eau de Parfum. Ang ganda nito. Super creamy na floral but it's not for everyone. Pwede kayong malunod sa amoy nito because sobrang creamy niya guys. May pagkaamoy lotion din siya in some way kasi ganun siya ka-creamy. Kung hindi ninyo kayang gamitin si Amouage na guidance na women, maganda siyang alternative. I'm not saying parehas sila, pero meron silang ganung vibe, meron silang ganung dating. Ang ganda niya lalo sa ganitong weather na malamig. Parang mas gusto ko siya actually as lotion, ganon, hindi as pabango, pero ang bango niya guys, ang ganda ng pagkakatimpla and hindi siya ganun kamahal. Okay, last for perfumes. So, unahin muna natin tong dalawang Chanel. Hindi ko nalalabas sa box guys. Itong Chanel Chance na Eau Splendid. Gusto ko siya. Don't hate me guys. Marami sa inyo hindi to nagustuhan kasi parang ang simple, ang basic for something na ang tagal inantay na bagong labas na Chance na line but I really like it. Gusto ko yung fruitiness niya and gusto ko yung pagkamalinis niya guys sa dry down. Ang ganda niya sa body chemistry ko. Itong next na Chanel is yung Gabrielle na Essence. Ito gusto ko yung pagka-smooth naman niya. Clean and smooth na white florals. Si EDP kasi matamis. Ito talagang parang ang smooth niya lang. Hindi ko na ilalabas guys. Ang smooth nung dating nung amoy niya. Itong dalawang perfumes, last perfumes na humabol. Diba? Wala na nga to sa listahan ko pero I remember gustong gusto ko siya last year and this is the Truly de Hermes na Eau Ginger na pinabili ko pa sa husband ko. Nag-travel siya one time and siya din na-complimentan niya ako nung gamit ko to. And usually, ayaw ko yung amoy ng mga gingery na perfumes pero may mga nakakalusot like this one. So this is gingery pero soft and clean. Last na perfume. Siguro naman nahulaan nyo na. And this is the Club de Nuit na Maleka. Ang bango niya talaga guys. Sabi ko nga kaamoy niya si Parfums de Marly, pero sa dry down. Para siyang amoy Chanel na yung poudre o yung poudre, may pagka-powdery siya sa dry down. Ang ganda niya. So, ayan na guys. Ayan na lahat yung perfume and lotion favorites ko ng 2025. Alin dito, yung meron kayo na gustong-gusto din ninyo. Mag-comment nga kayo below. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!